salamat po kay Brother Nelson sa kalawang aral na ating narinig. At bago po tayo dumako sa pagpuputol-putol ng tinapay at pagkinom sa saro, uwitin po natin ang hymn number. Ayan. Must Jesus bear the cross alone? Ready? Sing. Must Jesus bear the cross alone, and all the world go free. No, there's a cross for everyone, and there's a cross for me. The consecrated cross I bear till the death shall set me free, and then go home, my crown to wear, for there's a crown for me. Oh, precious cross, oh, glorious crown, resurrection day, angels from the stars come down and bear my soul away. Isang pagpalang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa turo at aral na binahagi sa atin ng ating mga kapatid. Ngayon, panatilihin po natin ang katahimikan sa pagsagwa po natin sa pagpuputol ng tinapay at pagkinom sa saro. Kung po mabasa na ilang talata sa 1 Corinthians chapter 11, verses 28 to 20. Sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Hesus sa gabing siya'y pagkanulo ay dumampot ng tinapay. At nang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan na pinagputol-putol dahil sa inyo. Gawin niyo ito sa pagkaalala sa akin. At kayo din naman hinawakan ng saro pagkatapos ng mga hapon na sinasabi, ang sarong ito'y siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin niyo ito sa tuwing kayo magkisinom sa pagkaalaala sa akin. Sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito at inuman ninyo ang sarong, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa sarong ng Panginoon na di nararapat, ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ang tao ang kanyang sarili, at saka kumain ng tinapay at uminom sa sarong. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili, kung hindi na kinikilala ang katawan ng Panginoon. Tayo po yung bukod na langit. O Ama, makapangyarihan sa lahat. Kaya Panginoon, nagpapasalamat. Na minsan pa ay nagagalo sa amin ang pagkakataon ito
upang alalahan namin ang kadakilaan ng iyong anak na si Kristo Jesus. Narito, Panginoon, hawak ng iyong mga lingkod. Katas ng ubas na sumisimbolo sa dugo at ang tinapay ng ligatura na sumisimbolo naman sa kanyang katawan. Dalangin namin, Panginoon, na basbasan niyo ang mga bagay na ito at ang bawat isa sa amin na tatanggap. Naway pagkalapit po sa amin, Panginoon, ang kapatawaran sa mga pagkakasala. Kaya hindi na mas pagtibayin ang aming pananampalataya sa inyo. Ito naman po ang sinasamot at dalangin sa ngalan po na yung anak na si Kristo Jesus sa tagapagligtas. Amen. Tayo na po'y natapos sa ambagan sa mga banal. Kumuli babasa na ng talata sa 1 Corinthians 16 verses 1. Ngayon tungkol sa ambagan sa mga banal, ay gawin din naman ninyo, kaya ninutos ko sa mga iglesia ng Galacia. Tuwing unang araw ng isang linggo, ang bawat isa sa inyo ay magbukod na magsimpan ayon sa kanyang hiniling hawak upang huwag nang gumawa ng mga bagay sa pagpayat ko. At buklatin po natin ang ating mga hinaryo sa page 387. Beyond this land of parting, losing and living. Ready? Sing. Beyond this land of parting, losing and living, for we are the lost and starting things, and far beyond the taking and gathering, lies the summer land of bliss. Landia, so fair and bright, Landia. Sa lahat po ng biyaya at pagpapala na patuloy niyo po binibigay sa bawat isa. Higit sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat po kami sa buhay at kalakasan at tinataglay po namin sa mga oras na ito. Talangin namin, Panginoon, ang mga salapi namin pinagpagbabagan. Naway magamit ito sa pagpapalagana at iyong Ebanghelyo. Gayon din sa pagpapaunlad ng bahay sa ambahan na ito at makatulong din sa ilang kapatid po namin na kailangan papilasyon. Dalangin namin, Panginoon, sa darating na bagong taon, na ikaw ang mag-ingat sa amin, na ipagkalupit po sa amin ang aming pangangailangan upang magpatuloy ang aming buhay dito sa lupa, Panginoon. Hindi kami pinapapasalamat sa lahat. Naway ingatan niyo po kami sa aming mga trabaho at negosyo. At sa mga bagay po, Panginoon, hindi na masambit namin mga labi. Ay patuloy po namin pinapasalamat at hinihiling. Sa ngalan po na yung anak na si Kristo Jesus, ang tagapagligtas, ngayon at pagpakailan mo. Amen.
Amen.